Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikalawang kabanata ng Juan at ang magbabahagi ng salita ay si Sir Tim. Hindi ko alam kung anong nadarama ninyo sa tuwing nababasa ang librong ito. Para sa iba, ang pagbabasa ng libro ng Juan ay napaka-teolohikal. Kahit ang introduction ay nanggigising po sa atin. Maraming mga taong nahihirapan na basahin ang libro ng Juan, ngunit ang banal na espiritu ay nasa atin at siyang tumutulong sa atin upang maunawaan nito. Siyang mangunguna sa atin kung ano ang itinuturo nito. Unang milagro dito ay ang tungkol sa himala ni Jesus, ngunit ang ikalawang bahagi na makikita po natin dito ay ang interaksyon ng Panginoong Jesus sa templo ng Diyos. So verse 11, ang nangyaring ito sa Cana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito ay inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalik sa kanyang mga alagad. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Capernaum kasama ang kanyang ina, mga kapatid at ang mga alagad. Sila ay nanatili roon ng ilang araw. Ang verse 11 at verse 22 ay parehong naglalaman kung paanong mga disipulo ay nagsimulang maniwala kay Jesus. Si Jesus ay muling nabuhay mula sa kanyang kamatayan at yun po ang mababasa natin sa verse 22. Isang punong punto ng kabanatang ito ay ang pagkakaroon ng pananampalataya. Mula kahapon, ang tema po ng itinuro ni Pastor Joshua ay kung ang atin po bang pananampalataya sa Diyos ay lumalago. Verse 1 to 12, ang unang bahagi ng kabanata pong ito. Ito po ay ang tungkol sa kasalan sa Cana. Tanging sa libro lamang ng Juan na itala ang tungkol po sa himalang ito ng kasalan sa Cana. Maaring nabasa na ni Juan ang iba pang mga parte ng Ebanghelyo, lalo na ang Mateo, Marcos at Lucas. Ngunit siya lamang ang tanging nagsulat ng tungkol sa kasalan sa Cana. Bakit napaka-espesipiko ng pagkakatala ni Juan ng bahaging ito? So verse 1 at 2, ito po ang background o kaya pinanggagalingan ng istorya. Pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Cana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Pagkatapos ay mayroong nangyari.
Sabi sa verse 3, kinapos ng handang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, anak, na ubusan sila ng alak. Sa isang piyesta, sa isang pagdiriwang, ay naubusan sila ng alak. Kumbaga sa panahon po natin ngayon, sa lengguwahe po natin ngayon, ibig sabihin ang pagdiriwang ay tapos na. Wala nang makapagdiriwang dahil ubos na ang alak. Ito ay isang malaking problema. Maaari po nating isipin na naroon ang mga taong nagdiriwang kasama ng bagong kasal. Pagkatapos ay napatay ang ilaw o kaya wala ng tugtugan, wala ng party, wala ng piyesta, wala ng pagdiriwang. Ito ay nakakalungkot dahil ang gusto natin marahil ay ang magpatuloy sa pagdiriwang. At sa tradisyon nga po ng mga Hudyo, ang dapat na pagdiriwang ay aabot ng 7 araw. Kung kaya naman makikita po natin dito na binigyang diin ni Juan na pagkalipas ng 2 araw ay nagkaroon ng problema sa kasalan. Sabi sa verse 4, sinabi ni Jesus, "Huwag po ninyo akong pangunahan, ginang, hindi pa po ito ang tamang panahon." Dito ay ipinakita po ang kadakilaan at kalwalhatian ng Diyos. So verse 6 at 7, may 6 na banga doon. Ang bawat isa ay naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Sinabihan ni Jesus ang mga lingkod doon na punuin ang mga bangang iyon. At sa verse 9 at 10, ang mga tao ay namangha sa milagrong ginawa ni Jesus. Ang unang humanga sa kanya ay ang nag-organisa ng pagdiriwang. Sabi sa verse 10, ang masarap na alak ay unang inihahain kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Sa maraming pagkakataon, ang mga pagpupulong at pagdiriwang ay ginamit ng Diyos upang ipakita niya ang kanyang kalwalhatian, katulad ng nangyari kay Esther, kay Belshazzar, kay Haman. Ang pagdiriwang na ito ay nagpapakita din po ng ating pong buhay.
Hindi po ito nangangahulugan ng ating buhay katulad dapat ng mga pagdiriwang na party-party, puro pagsasaya. Ngunit ang pinapakitan po nito ay ang ating pong buhay maaaring maging katulad ng mga pagdiriwang na ito kung saan mauubusan po tayo ng alak, magkakaroon ng problema. Si Jesus ay Diyos na gumagawa ng mga bagong bagay. Kung matatandaan po natin, dumating sa pagkakataon na ang mga Pariseyo ay laging nagtatanong tungkol sa kalinisan, paghuhugas ng kamay, at laging nakikipagdebate kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Ngunit sinabi ni Jesus na kung anuman ang kinakain natin ay hindi ang siyang magpapadumi sa atin, bagkus ay kung ano ang lumalabas sa ating puso. Ang mga Pariseo ay lagi nagsasabi na kung hindi malinis ang kanilang mga kamay ay hindi sila makakadulog sa Diyos. Ngunit dito ay binago ng Diyos ang lahat at kanyang ipinakita na ang lahat ay maaring dumulog sa kanya. Sa mababaw na paraan, ang tanging makikita lamang po natin dito ay ang himala marahil ni Jesus ng pagkakaroon ng alak. Ngunit bukod pa dito ay itinuturo ng Diyos kung paano siya ay maaring kumuha ng himala sa ating buhay. Dito, tarungin po natin ang ating mga sarili. Naranasan na po ba natin ang kasaganaan sa Panginoon? Bakit nilikha ng Diyos ang alak? Maaring masabi po natin na hindi ito kailangan dahil maaari namang tubig lamang ang ating inumin. Ngunit dito itinuturo po na ang ating buhay ay maaaring mas maging masaya, mas maging masigla, at mas mahalaga. Kumbaga, ang pag-inom ng tubig ay para mabuhay po tayo. Ngunit ang pag-inom ng alak, ayon sa konteksto noon, ay tila pagkakaroon ng masaganang buhay.
Kumbaga sa ating buhay, maaaring mayroon na po tayong mga ugnayan sa ibang tao, ngunit ang pagkakaroon ng maayos na pag-aasawa, maayos na ugnayan sa iba, ang siyang magpapabuti pa ng ating pong mga buhay. Iyon ay dahil sa Panginoong Hesus at dahil din sa tulong ng Banal na Espiritu. Ngayon ay dapat po tayong lumakad sa kasaganaan. Si Jesus ang mabuting alak, siya ang bagong alak na dapat po nating matanggap. Kanyang binabago ang mga bagay na hindi maganda upang siyang maranasan po natin. Mula sa isang sitwasyon na walang pag-asa, ang Diyos ay binibigyan po tayo ng panibagong pag-asa at ng mga biyaya. Maaaring may ilan po sa atin na nakakilala na sa Diyos ng mahabang panahon. Ngunit ang bagong alak po ba na ito na nagmumula sa Panginoong Hesus ay tunay na dumadaloy sa ating buhay? Tayo po ba ay nabubuhay sa kasaganaan ng kabutihan ng Diyos? O patuloy lamang po nating nararanasan ang mga lumang bagay? Hanggang ngayon, ang kasaganaan na nagmumula sa Panginoong Hesus ay kumikilos po sa ating pong buhay. Isa po sa ating mga youth co-worker ay nasa Europa ngayon. Para manatili doon ng 10 araw. At madalas ay isa po siya sa mga nagtatrabaho sa atin pong Friday night at sa youth service. At nang siya ay nagpunta nga sa Europa, siya ay nagulat na sa kanyang pagbalik ay mayroon ng pagbabago, lalo na po sa schedule ng ating mga gawain. Ngunit ganito po kumilos ang Diyos. Ang Diyos ay laging gumagawa ng mga bagong bagay. At sa tuwing nagkakaroon po ng pagbabago, naniniwala po tayo na ito ay mula sa Diyos. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Nakikita po ba natin kung paanong ang Panginoong Hesus ay gumagawa ng mga bagong bagay sa ating buhay? So, verse 11. Ang nangyaring ito sa Kana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Ang mga himalang ito ay mula sa Panginoon. Tanungin po natin ang ating mga sarili, tayo po ba ay lumang alak o bagong alak? Ngayon sa pagharap po natin ng mga problema sa ating buhay, pakiramdam natin na ito ng katapusan ng ating buhay, wala po tayong pag-asa, wala tayong pera, o kaya yung ating pong buhay mag-asawa, yung nagkakaroon ng problema, o kaya pakiramdam mo ay mawawalan ka ng trabaho, ngunit sampalatayanan mo na ang Diyos ay narito. Hindi ka lamang niya bibigyan ng pera para malutasan ang iyong problema. Ngunit iyong makikita ang kalwalatian ng Diyos at ang iyong pananampalataya sa Kanya ay mapapabago. Bakit tanging sa libro lamang ng Juan na itala ang tungkol
sa himalang ito sa kasalan sa Kanaan. Iyon ay dahil nais niyang balikan ang katotohanan na nabanggit sa unang kabanata, kung saan kanyang sinabi na ang Diyos ay puno ng habag at ng katotohanan. Nais ng Diyos na manatili po sa ating buhay, sa ating pong mga pagdiriwang, at nais niyang ipakita ang kanyang habag at katotohanan. Kaya mga kapatid, maging po tayo ay mayroon din pong biyaya at katotohanan sa ating pong buhay. Kung pakiramdam po natin na nauubusan na po tayo ng alak o kaya ng dahilan para mabuhay, manatili lamang po tayong maniwala sa Diyos at sampalatayanan ang kanyang kabutihan. Kung tayo po ay nakakaranas ng napakababang punto ng atin pong buhay, maaari po tayong tumulog sa Diyos at sa Kanya tayo makakakuha ng pag-asa. Verse 13 hanggang 22 ang susunod na bahagi. Sa verse 14 at 15, nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at ang mga namamalit ng salapi. Makikita po natin dito na hindi naman pinalayas ni Jesus ang mga tao, bagkus ay pinalayas lamang ang mga hayop na naroon at binaliktad ang mga mesa, tinapon ang mga pera. Makikita po natin dito kung paano hinaharap ni Jesus ang problema sa pakikipag-ugnayan. Ayaw ng Panginoong Hesus ang mga taong umaabuso sa pananampalataya. Verse 17, naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding-matindi sa aking kalooban. Verse 18 at 19. Dahil dito tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himalang may papakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Pagkatapos ay sumagot si Jesus at ibinahagi ang dakilang himala na maaari niyang magawa ang tungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkakabuhay. Ito po ay parehong tema tungkol sa pagkakaroon ng bagong alak.
Dito ay nabanggit ni Jesus ang tungkol sa pagkasira ng templo at muling pagpapatayo nito, ngunit ang tinutukoy niya ay ang kanyang katawan, ang kanyang buhay. Si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Noon ay lalo na sa lumang tipan at maging sa bagong tipan ay kinailangan ng mga tao na gumawa ng mga paraan upang makadulog sa Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa kamatayan ni Jesus, ay nabigyan po tayo ng kaligtasan at lahat nga po tayo ay nabigyan ng pagkakataon na dumulog sa Panginoon. Ang katanungan ngayon ay kung pinapangalagaan po ba natin ang ating mga buhay, ang ating pong mga puso. At kung hinahayaan natin ng Diyos na pakalinisan tayo. Tanungin po natin ang ating mga sarili, ano po ang ating motibo sa paglilingkod? Tayo po ba ay naglilingkod? Dahil nais natin na ang pagpupuri mula sa ibang tao? At dapat po nating tanungin ang ating mga sarili. Kung mayroon po bang bawat karumihan sa atin, kasalanan sa atin. At kailangan natin ng Panginoong Hesus upang pakalinisan po tayo. Upang ang ating pong katawan ang maging templo nga ng presensya ng Diyos at nang maibaba natin ang kanyang presensya. Ngayon, sa pagpapabago ng Diyos, ang Diyos ay narito upang baguhin po tayo. Dahil sa pagpapabagong ito, nalaman ng mga tao na si Jesus nga ay ang anak ng Diyos. Ngayon ay dapat po nating siyasatin ang ating mga buhay, ang ating pong puso. Tayo po ba ay nakatutok pa rin sa legalismo, nakatingin sa kung anong dapat nating gawin, anong tama at gawin? Dapat po nating sampalatayanan na kasama po natin ang Diyos at tayo ay kanyang mapapabago. Kung tayo ay nabubuhay lamang ayon sa batas, maaari din po tayong maubusan ng alak, maaari po tayong maubusan ng pagpapala mula sa Diyos. Ngunit kung ang Panginoong Hesus ang siyang naghahari sa atin pong buhay at hinahayaan na siya ang magpabago sa atin, magbigay sa atin ng bagong alak, tayo po ay makakaranas ng kasaganaan. Tayo po ay magkakaroon ng bagong simula. Maaari po tayong mabuhay ng may kasaganaan. Naway patuloy po tayong tulungan ng banal na Espiritu at mapabago tayo. Panginoong Hesus, Ikaw ay aming pinupuri. Ikaw ang Diyos na
pagpapabago ng amin pong buhay. Naway samahan mo kami sa bawat parte ng aming buhay. Atin pong purihin ang Diyos. Ang Diyos na puno ng kapangyarihan, ng Diyos na nabuhay maguli. Panginoong Yesus, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Walang kahit anuman ang maikukumpara sa iyo. Ikaw ang Diyos na nagpapatigil ng unos, at ikaw ang Diyos na nagpapabago ng tubig upang maging alak. Atin pong purihin ang Diyos,
Purihin po natin siya sa mga milagro na kanyang ginagawa sa ating pong buhay. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ikaw ay lumikha ng maraming mga kamangha-manghang bagay sa amin pong buhay. Iyo pong pinatigil ang maraming unos sa aming mga buhay. Niligtas mo kami mula sa kapahamakan. Panginoon, niligtas mo kami mula sa kamatayan, mula sa adiksyon, at kami nga ngayon ay iyong kapiling. Panginoon, ikaw ang Diyos na amin pong nakakasama at nais namin sabihin, O Diyos, na ikaw ang mabuting alak sa amin pong buhay. Niligtas mo kami at patuloy na pinapangunahan. Panginoon, maraming salamat sa iyong pag-ibig para sa amin. Panginoon, pinupuri ka namin. Kami nagpapasalamat na kami ay narito sa iyong templo. Kami nagpapasalamat na amin pong natatanggap ang iyong banal na espiritu. At ang iyong banal na espiritu ang siyang nagpapabago sa amin. At amin nga pong nararanasan ang iyong kabutihan sa amin pong buhay. Sa umagang ito, maaari po tayong maupo at pasalamatan ng Diyos. Ang atin po bang buhay ay mayroong bagong biyaya mula sa Diyos?
Maaari po nating idulog sa Diyos ang mga problema, paghihirap na atin pong nararanasan ngayon sa atin pong buhay, lalo na ang mga kakulangan. Yun po ba ay dahil hindi tayo nakikinig? O marahil ay wala po tayong kumpiyansa na gawin ang mga bagay na sa tingin natin ay walang saysay. Lagi tayong nakatingin sa lohika, sa mga pagdadahilan, kung kaya hindi po natin nararanasan ang kasaganaan sa ating buhay. Banal na Espiritu, naway tulungan mo ang bawat isa sa amin. Sa tuwing nararanasan namin ang mga problema sa aming buhay, mga kakulangan, maging din sa aming mga pakikipag-ugnayan. Maraming mga ugnayan na nasisira, may mga pagkukulang, at mayroong pagkukulang maging sa aming pinansyal na aspeto ng aming buhay, sa aming paglilingkod. Ito po ba, O Diyos, ay dahil hindi kami marunong makinig at hindi kami marunong sumunod? Atin pong tanungin ang banal na Espiritu na tayo po ay tulungan. At nais kong imbitahan ang mga tao na nahihirapan pagdating sa kanilang pinansyal na aspeto ng buhay, o kaya maaaring sa iyong buhay mag-asawa, sa iyong pagkikipag-ugnayan sa ibang mga tao. Kung ikaw ay may problema sa mga bagay na ito, maaari ka pong manalangin. Tayo po ay dumulog sa harap ng Diyos ng may pananampalataya. Panginoong Hesus, ikaw ay kailangan namin. Panginoon, ikaw ang mabuting alak. Ikaw ang mabuting alak na siyang nagligtas sa akin. Noon, O Diyos, ako ay laging nagdududa, hindi naniniwala. At ako ay namumuhay lamang ayon sa aking sariling pag-unawa. At nakadepende lamang sa aking sariling paraan, sa aking sariling mga pamamaraan. Noon ay umaasa lamang ako sa aking sariling gawain. Noon, O Diyos, ay napaka-rebelde ko, wala akong pananampalataya, kung kaya nararanasan ko ang lahat ng mga problemang ito. Mga kapatid na nasa harapan po ng templado ngayon, maaring noon ay nakaasa lamang kayo sa inyong sariling pamamaraan at nag-aakala ng iyong paraan ay tama, ngunit ang Diyos ay narito ngayon. Nais niyang baguhin ang ating paraan ng pag-iisip. Iyon ay ang magkaroon ng pananampalataya muna bago pagdadahilan o kaya'y lohika. Ang Panginoong Hesus ay narito upang tulungan tayo upang hindi na tayo mabuhay ng walang pananampalataya. Sabihin po natin sa Diyos na wala po tayong sapat na pananampalataya, at sabihin sa Diyos na tayo ay kanyang tulungan. Nais kong ibatahan ang atin pong mga coworker at mga cell leader na dumulog po sa stage. At alam ko na kailangan po natin ng pananampalataya sa tuwing tayo ay nagmiministeryo sa ating pong mga kapatiran. Tulad din po tayo ng lingkod. Tulad ng lingkod na naibahagi sa kabanatang ito, dapat po tayong makinig sa Diyos. Tayo po ay tumayo
At sabihin po natin sa Diyos kung gaano natin kanais na tulungan ang mga taong ito. Ngunit tumanggap po muna tayo ng alak, ng panibagong alak na nagmumula sa Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng kasaganaan. Alam po natin na mga kapatirang nandito ay mga taong nakakaranas ng mga problema sa kanilang buhay. Atin po silang tulungan sa panalangin. Kung kayo po ay nakakaranas ng adiksyon, ang panibagong alak ay inyo pong matatanggap. At ito ang magtatanggal ng lahat ng mga problema at adiksyon sa iyong buhay. Mga kapatid na narito, ang bagong alak ay inyo din pong matatanggap. Atin din pong ipanalangin ng ating buhay upang tayo din man din ay mapabago. Dapat din po tayong mapabago. Atin pong ipanalangin at patuloy po tayong baguhin ng Diyos. Banal na Espiritu, ikaw ay aming tinatanggap sa lugar na ito. Baguhin mo ang aming mga buhay upang ang aming buhay ay hindi lamang manatili sa lumang paraan. Kami ay narito, O Diyos, handa na maging sisidlan ng iyong bagong alak. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging tulad ng lingkod na naibahagi sa kwentong ito, na magkaroon ng pananampalataya na ang bagong alak ay magmumula sa iyo. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aking pinoproklema na ang mga bagay na amin pong isinusuko sa iyong kamay, ang mga problema sa pera, problema sa asawa, problema sa mga ugnayan na mayroon kami, bawat adiksyon, at lahat ng mga parte ng amin pong buhay na pakiramdam namin ay nauubusan ng panibagong alak na nagmumula sa iyo. Panginoon, isinusuko namin ang lahat sa iyo at kami ay narito na naniniwala at patuloy na nanampalataya na kami ay iyong tutulungan. Tayo po ay tumayo at purihin po natin ang Diyos. Atin pong ideklara na tayo ay mayroong pananampalataya sa Diyos, sampalatayanan na ang Diyos ay narito. Ito ang panibagong araw upang atin pong matanggap ang nagmumula sa Diyos. Atin pong dagapin ang pagpapala na mula sa Kanya. Hindi po aksidente na tayo ay narito ngayon. Lahat po tayo ay makakatanggap ng panibagong alak na nagmumula sa Diyos. Panginoong Hesus, amin pong tinatanggap ang bagong alak na nagmumula sa iyo. Ang bagong alak na ito ang magpapabago din ng aming mga buhay. At siyang tumutulong sa amin, O Diyos, upang makapamuhay ng buhay na puno ng kasaganaan. Panginoon, ikaw ang Diyos na puno ng biyaya at ng katotohanan. Sa pagkakataong ito, O Diyos, naway pakalinisan mo ang bawat isa sa amin.
Dumating ka sa amin pong buhay, manahan ka sa aming buhay upang pakalinisan kami. Tulungan mo kami, O Diyos, upang ang iyong banal na Espiritu ay manahan sa amin pong mga buhay. Ang lingkod ng Diyos ay darating sa atin pong buhay. Maging ang templo ng Diyos ay kanyang nilinisan. Atin pong siyasatin ang atin pong mga buhay. Tayo bilang sisidlan, tayo bilang templo ng Diyos. Mayroon po bang mga bagay na nagiging dahilan upang hindi natin matanggap ang Diyos? Atin pong ipanalangin ang ating mga sarili upang ang Panginoong Hesus ay makapanahan sa atin pong mga puso, sa atin pong buhay. Nais ng Diyos na linisan po tayo, na dalisayin po tayo. Nais niya na linisan ang ating pong templo, ang ating pong buhay. Upang makapanatili ang Diyos sa ating pong buhay, tayo ay maging kanyang mga sisidlan. Upang ang panibagong alak ay lalabas po sa atin. Atin pong ipanalangin ang ating mga buhay. Panginoon, aking dinadalangin na manahan ka sa amin pong mga buhay. Naway tanggalin mo ang mga bagay na hindi ayon sa iyong kalooban, ang bawat problema, ang bawat kahihiyan, ang bawat pagdududa. Tayo po ay manalangin sa Diyos at isuko ang lahat ng ito sa Kanya. Kung ang banal na Espiritu ay nangungusap sa inyo ngayon sa mga bagay na dapat na malinis sa iyong buhay, maaari po ninyo itong idulog sa Kanya at atin pong ipanalangin ang ating mga sarili. Kaya po ba nating matanggap ang panibagong alak na nagmumula sa Diyos? Tayo po ba ay magiging mabuting sisidlan ng kabutihan ng Diyos? Maaari po ba tayong maging dahilan upang matanggap din ng iba ang kabutihan niya? Atin pong ipanalangin ang atin pong mga sarili. Tanging lumang alak lamang ba ang lumalabas sa iyo o ikaw ay napapabago? Panginoon, naway tanggalin mo ang mga katigasan ng ulo na nasa amin, ang kawalan ng pananampalataya, bawat pagdududa, bawat pagre-rebelde. Panginoon, tanggalin mo ang bawat kapaitan, ang bawat kalungkutan. Madalas, O Diyos, sa mga kalungkutan ito ang nagiging dahilan upang hindi namin matanggap ang bagong alak na nagmumula sa iyo. Banal na Espiritu, naway paggalingin mo kami. Tanggalin mo, O Diyos, ang kalungkutan, kalugmukan na nasa amin. Marami sa amin, O Diyos, ang nabubuhay sa kalungkutan, sa kapaitan na nagiging dahilan upang hindi namin mapaniwalaan na narito kang nagbibigay ng bagong buhay sa amin. Panginoon, tanggalin mo ang kalungkutan sa amin. Tanggapin natin ang banal na Espiritu na siyang magbibigay sa atin ng panibago, ng pag-asa,
Buksan po natin ang ating mga puso at nang matanggap natin ang banal na Espiritu, matanggap natin ang Diyos, matanggap natin ang Panginoong Hesus. Itaas mo ang iyong mga kamay upang ikaw ay mapanalangin. Naway matulungan tayo ng banal na Espiritu upang ang lahat ng kalasag o kaya dahilan ng paggagapos ay mawala sa ating pong mga buhay. Sinasabi po ng Panginoong Hesus na ang bagong alak ay atin pong matatanggap. Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, O Diyos, upang ang aming pong katawan, ang aming pong espiritu ay maging banal. Banal na espiritu, kami ay iyong sinasamahan. Ang banal na espiritu ay ating pong matatanggap. Lalo na, Panginoon, sa mga kapatiran po namin na narito na nangangailangan ng panalangin. Banal na Espiritu, ikaw ay lagi naming kasama. Banal na Espiritu, ikaw ay mahinahon. Naway linisan mo ang amin pong templo. Panginoon, tulungan mo kami upang mapanatili nga sa amin pong mga buhay ang bagong alak na nagmumula sa iyo. Upang ang amin nga pong buhay ay patuloy na maging masagana at makatanggap ng pagpapala at ng bagong alak na nagmumula sa iyo. Nais din namin, O Diyos, na matanggap ito ng aming mga kapamilya, ng amin pong mga kamag-anak. Mga kapatid, atin pong ipanalangin ang ating mga kapamilya dahil ang pagdiriwang na ito, ang kasaganaan na ito ay hindi lamang para sa iyo kundi maging din sa iyong pamilya. Espiritual man yan na pamilya o kaya biological na pamilya. Atin pong ipanalangin ang ating pong pamilya. Atin pong isuko sa Diyos ang atin pong mga pamilya upang kanila ding maranasan ang pagpapala na nagmumula sa Diyos. Panginoon, sa paparating na pagdiriwang ng Easter at maging ng pagbabautismo, Panginoon, bigyan mo ang bawat isa ng kalakasan at ng kumpiyansa na maimbitahan ang bawat kapamilya upang matanggap ka at maranasan ang iyong kabutihan. Amin pong pinapanalangin ang aming mga kapamilya, ang aming mga kaklase, mga katrabaho upang matanggap nila ang pagpapala at ang bagong alak na nagmumula sa iyo.
Tayo po ay tumanggap ng pagpapala. Panginoong Yesus, maraming salamat sa iyong salita ngayong umaga. Kami ay narito ngayon. Panginoon, maraming salamat. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pagnanais ng higit pa mula sa iyo. Higit pa ng iyong buhay, higit pa ng iyong banal na espiritu, higit pa ng iyong kapangyarihan, upang kami ay makalakad ayon sa iyong kalooban. Upang maipakita po namin, O Diyos, ang kaluwalhatian mo maging sa buong mundo. At ikaw ay maluwalhati sa pamamagitan ng aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos